Hello guys and welcome to our second episode of Cooking Plus. Kaya tayo may plus dahil aside from cooking, whatever man yung mga normal day na pagkain namin for dinner dito sa United Arab Emirates, meron tayong plus na ginagawa. So pwedeng chikahan, chismisan, sharing of point of view at marami pang iba. So today, ayan, ang lulutuin natin ay syempre Bicol Express. So, since nasa United Arab Emirates tayo, guys ha, mind you, okay, meron pong pork dito. At saka syempre, mga kasama natin sa araw na to, kailangan nating palakpakan ang aking business partner, Ryan Rodel Baco. Hello everyone! Okay ba yung mic natin? Yes. Okay, so bago ang lahat, painitin muna natin to para at least, ano na siya, nag-preheat na siya. So sa lahat ng ulam, ano yung mga favorite mo talaga na niluluto? Laing. Pero Laing? hindi ako marunong nun. Pero may laing tayo, di ba, Tin? Oh, may laing next week. Tapos, Favorite mong kainin yun, pero hindi mo alam lutuin. Yung Yes. favorite mong lutuin. favorite ko na lutuin, of course, adobo. And chicken curry. Yes, masarap na yung chicken curry ni Ryan. Oh, anyway, so ang unang gagawin natin ay i-share natin sa kanila ano yung mga ingredients na gagamitin natin ngayon. So, ang ating mga ingredients for the Bicol Express, of course, meron tayong pork. And meron tayong sitaw, onion, and garlic. So, sa Bicol Express, hindi po mawawala ang ating ginger. Mhm. And since hindi magiging Bicol Express kung Hindi wala maanghang. tayong sili, kaya meron Yan. tayong sili. And lastly, ito, Meron tayong bagoong. Barrio Fiesta. Ayan, siyempre. So available yan dito sa UAE, ha? And siyempre kailangan natin ng gata. So, you bought this Coco Mama. Oo. So dito, well, actually fortunately may mga nagbebenta ng yung buko, ano tawag nito, yung Nyog. niyog na ha, meron. Yun nga lang, it just so happen na wala kaming kudkuran dito or any machine. So for now, ang gagamitin natin yung nakapack na. Pero ito kasi yung brand na to, ayan kung taga UAE ka, so far, ito yung recommended natin na mas masarap yung ano siya, no, na gata. Yan. So unang piga na gata ito. Pero Okay. meron naman na bibili na nakayod na. Pero siyempre, Pipigain mo pa. Anyway, so syempre may mga pangpalasa tayo. May magic sarap tayong gagamitin, Paminta. patis. At saka social yung Patis. tubig natin. Ha? And Ang tubig kasi hindi natin sure kung kailangan ba siya mamaya o hindi. Ayun. So dito, hintay lang natin na uminit to ng konti. Mabilis siya uminit, oh. Ayan, so habang hinihintay natin yan, sa mga viewers po natin, ayan guys, make sure po to follow our YouTube channel. And then of course, kung may mga suggestion po kayo na, let's say na isang dish o Filipino dish na somehow medyo hindi nyo alam paano gawin at maaring alam namin lutuin sa style namin, and then pwede po kayo mag-comment o mag-request dyan sa ating comment section. So yun, so hindi pa siya ganun kainit. So ikaw Ryan, tingin mo kung maalala mo pa, ilang taon ka na natutong magluto na talaga? bago ako mag-high school, mga elementary. Bakit as early as ganong edad? Ang unang natutunan ko, pritong itlog. Kasi nung bata kami, laging nasa work yung both parents ko. So, kailangan ko matuto. Kasi, siyempre, magbabaon ako ng kanin. And then, siyempre, may mga kapatid ako kailangan ko rin paglutuan. Okay, so ikaw yung parang Oo. tumayo na... Tsaka, magkaiba kasi kami ng schedule ng ate at kuya. Ayan. Kaya, So nandito yung ate, pasok ka ako dito. yung naiiwan sa mga mas Ang bata. ating takip mamaya. Kaya, kailangan ko matuto magluto. Okay. So ako naman, yung formal na cooking na talaga, parang after, nasa college days na. Pero yung luto-luto lang, yung basic sa bahay, prito-prito, marunong na ako, parang bata pa lang ako, medyo Lagyan marunong natin na. ng konting mantika. Tapos, kailangan ano mo natin yung Sangkot siya, okay, sige. So parang pa-oil muna natin Pa-oilin yung mo. pork. Oo. Okay, sige. So konting oil lang, kasi itong lutuan ay ano na siya, non-stick. Kaya hindi mo kailangan ng maraming oil. Correct. Ayan, so... May dalawang way naman sa pagluluto ng Bicol Express. Meron naman yung unahin mo muna yung mga ingredients bago yung pork. Pero, ang nakasanayan ko kasi, kailangan mo muna parang gagawing golden brown yung ating pork. Mas masarap kasi siya kainin
Parang Yun. hindi siya mamantika masyado tapos hindi mataba. At saka may crunchiness ng konti Ah. yung ano. Okay. Ayan naman, mabilis siya, mainit siya agad. Okay. So, ito nga, ipa-brown muna natin Lagyan na yung natin pork. yung pork. So, yung pinili natin dito na pork is yung meron siyang taba. Yan, kasi parang ito yung parte ng pork na ginagamit talaga for, ano nga to, Bicol Express. Yes. Yan, oh, bango na niya agad. Mataasan pa. Mm. Ayan. So, sa mga viewers natin, malaking bagay pa rin talaga na minsan marunong tayo magluto. Kasi 'di ba, mas tipid kasi yung minsan nagluluto ka sa bahay kaysa kumain ka sa labas. Well, alam naman natin na kapag restaurant na kasi, siyempre iba na yung costing nun, right? You have to pay for everything. For their venue, for the, tawag nito, yung kanilang ambience, plus yung service. Kaya kung titingnan natin yung costing, siyempre po, mas makakatipid kayo kapag nagluluto kayo sa bahay. Lalo na kunyari, di ba, pag alam mo yung mga grocery, kung saan mas mura ang karne, mas mura ang gulay, saan mas makakatipid kapag seafood yung binili mo. So, kailangan ano lang yon, marunong ka talaga sa mga ganong sistema para mas makakatipid ka. Yan. So, ito medyo madami yung ano natin. Ilan ba pakakainin natin ngayon? 6 tayo? Ilan ba sila? 6 nga tayo. So, pang-anim na tao yung lulutuin natin. Kailangan lumabas yung katas ng oil niya. Sayang wala pa tayong second camera para mag-focus dito sa ano sa pan. Yung phone mo. Pwede rin. Pero sige, next time. Kasi may extra phone naman tayo. Ayan. Okay. So, pag-usapan habang hinihintay natin to, ayan para sa mga viewers natin. Syempre tayo no, business owners tayo, tama? So, ano yung ano, since you are one of the younger business man dito sa United Arab Emirates, ano yung mga feeling mo challenges na napagdaanan mo? Saan yung part na mahirap? Saan yung part na nagulat ka, kaya mo pala? Yung mahirap na part is yung siyempre, of course, yung starting pa lang. And inaaral mo muna yung mga product mo. And then, siyempre, yung mga client na kumukuha ng aming services. Yung pinaka-hardest part kasi niya, yung during the, na tumatakbo na yung company, doon mo lang nalalaman yung mga problema na bigla-bigla. Pero, yan yung advantages din naman na kasi magagawan mo na siya ng solusyon. Agree. Oo. Oo. Totoo yun. Kasi di ba parang sa planning stage kasi, syempre, ang planning stage nyo, ang plano nyo ay perfect. Di ba? Pero syempre, dahil nga services yung business natin, along the way, may mga nadidiscover ka na, teka lang, nagkaroon ng problema, hindi natin siya ini-expect. So, yun din yung time na natututo tayo na, okay, na dapat lahat ng mistake na napagdaanan natin, dapat hindi na sana siya maulit. We have to understand, teka, paano nangyari tong problema na to? And how can we avoid this? Kasi Parang hindi lang ganun yung siya. para nagtayo ka lang ng business, yun lang. Siyempre, doon mo palang malalaman kung ano yung mga kailangan pang itama at kailangan pang baguhin. Ayun, so yun yung isang part na kailangan if you are guys running a business, lalo na sa abroad, unang-una talaga kailangan alamin nyo yung ano yung government laws. 'Di ba? Ano yung batas talaga para at least you are running the business legally. So kailangan compliant kayo. So when you say compliant, ano ba talaga yung, let's say, pa nag-hire kayo ng tao, ano yung tamang rules? Kapag nagtanggal kayo ng tao, anong tamang rules? Kapag, let's say, nag-receive kayo ng mga payments, di ba? Ano yung mga papasok sa company bank account? At manalaman natin kung gaano ka-importante yung mga accountant. Yes, correct. Di ba? Kasi nung nag-start kami, wala kaming accountant agad. Kasi syempre hindi pa namin afford. Kasi parang 3 lang kami nun. So, kami lang muna. And I believe, hindi pa naman ganun ka-complicated yung sa accounting side eh. Pero, yun nga, yung isang tanong ko kanina, ano naman yung na-enjoy na part, na-enjoy mo na part ng pagiging entrepreneur dito sa abroad? Of course, kapag after na ng services at nakikita mo namang masaya yung mga clients mo and satisfied sila sa mga services na hindi mo bigay mo. Yun yung pinaka masarap at makita ng isang business owner or company owner dito sa United Arab Emirates.
And of course, hindi lang naman dito sa UAE. Kahit saang bansa ka pa na business owner, yun at yun din ang nagpapasaya sa'yo kapag ka, masaya si client and satisfied sa lahat ng services na inabil mo. Yes, correct. Well, aside from syempre kumita, Of mas course. masaya ka Yes. na alam mong naibigay mo yung 100% satisfaction ng client. Yan, kasi minsan, syempre, no, ang totoo niyan para sa mga viewers natin, na hindi naman siya laging 100% smooth ang process or ang operation eh. May mga bagay talaga na minsan, 'di ba, hindi mo inaasahan, nagkakaroon talaga ng problema. Ang importante lang is yung open communication sa mga clients nyo. Parang i-update sila or give them the guarantee na o pag nagkaroon man ng konting delay or ng aberya, eh, yung sigurado tayo na hindi natin sila iiwanan sa ere. Hindi katulad ng ibang Agency. agency or mga naririnig Company, nating oo. kwento na, "Sir, hindi na nila wala na, pinabayaan na nila ako." So, yun yung wala sa yun yung sure tayo na hindi natin gagawin yun. Tsaka dito naman sa UAE, hindi naman mawawala na sa mga services namin, since government ang ino-offer namin, Government services. may mga changes talaga na biglaan na hindi kami aware na tsaka na lang namin malalaman. So yun, wag ka lang magkulang or maging ipaliwanag mo na lang sa client na ganun talaga. So maintindihan naman nila yun. Mm-mm. So, yun. So, nandito na tayo. Ito medyo nag-moist na siya pero hinihintay ni Ryan na matuyo siya ng konti at mag-oil. So, matagal-tagal pa pala na kwentuhan ito. Okay, syempre ito habang ginagawa mo yan, sa mga viewers natin, especially sa mga gusto mag-business guys ha, kasi ako, I have tried parang many attempts to open a business in United Arab Emirates. Pero nung nasa ganong stage kasi ako, parang hindi malinaw sa akin kung ano bang kailangan ko ba ng maraming pera, kailangan ko ba ng investor agad, kailangan ko ba ng maraming tao. So, hindi ako ready sa ganong mga information before. And ito yung reason why dito sa aming kumpanya, sa Trip Expert International, we are offering free consultation. Kasi 'di ba kunyari parang feeling mo ready ka na, 'di ba? Kasi pag sinabi nating ready, it doesn't only mean na ready ka sa pera eh. May mga business that you can start na hindi mo kailangan ng malaking pera. So, yun yung reason na free ang consultation namin. So, pumunta ka sa office namin, then our business consultants will guide you kung ano ba yung, 'di ba, kung anong business ang bubuksan mo. Okay. Para alam namin kung ano ba, pang mainland license ba yan or pang prison license ba yan. 'Di ba? Kasi pag nalaman namin na pang prison yan, okay, mas konti yung kailangan mo dyan to start. Pero kapag mainland kasi siya, medyo demanding kasi yung budget dahil maraming requirements. Isa na dyan, kailangan na may actual na opisina ka talaga. So alam mo naman, mas mahal yun. Kaya di ba karamihan sa mga Pinoy, nagsa-start sila with prison business license kasi po, hindi mandatory or required na meron kang actual na opisina. So kapag free zone business license, meaning virtual lang. So pwedeng online lang. So okay yon, hindi mo kailangan ng malaking capital doon. Saka lalo na kung ang business mo, 'di ba, kung services, wala kang product. Kasi services ka eh. 'Di ba, hindi ka tulad kunyari gusto mo magbenta ng bag, which is yung plano natin before. Okay. So yon, kailangan mo magkaroon ng maraming stock na bag. 'Di ba? So ang laki ng ilalabas mo na pera. Pero pag services, meaning pwedeng travel agency. Pag travel agency kasi, kailangan mo lang ng supplier, ng ticket, ng visa. Tapos, hindi ka naman maglalabas ng pera sa partnership sa kanila. Okay? Pero kapag may kliyente ka na, magbabayad sa si client, ibabayad mo na sa supplier. So, umiikot yung business mo na hindi mo kailangan ng malaking kapital. Correct. So, ayan, medyo may brown-brown na ng konti. Konti na. Yan. Pero pwede na yan. I-set aside. Pwede na. So, ilagay na natin yung... Mantika na. Okay. Dito na So, lang mag-oil na tayo. Magsusutay na tayo ng sibuyas, kamatis. Ay, walang kamatis pala ito, no? Luya muna. Yan. Kasi kailangan yung luya, inuuna natin siya kasi para mas maluto siya at yung aroma. So, matatanggal yung mga lansa-lansa kung meron man. Tsaka masarap yung pagkain na may luya eh. Ako normally kapag luya, iniisip ko yan kapag seafood lang.
Kapag isda, or shrimp, or crabs, or tahong, parang mandatory, kailangan meron siyang luya, or anything na ganun. Pwede rin, ano nga yun, yung dahon, tanglad. Oh, ayan na, mabango na. Ayan, nakikita na natin, nag-oil na yung ano natin dito. Okay, next. Dito rin tayo kakain mamaya, guys, kaya don't worry po. So, bawang. Bawang. Yes. Bawang. Garlic. Di ba ito yung common na tanong ng ano? Ano ba talaga mauna, bawang or sibuyas? Ang answer doon ay, For me, bawang. or depende daw kung ano yung kailangan mo. Kasi kung gusto mo ng medyo garlicky taste, kailangan unahin mo yung bawang para mag-brown siya ng konti. Yun, tapos saka mo isabay yung ano yung sibuyas. Pero pag hindi mo naman kailangan ng garlicky taste siya, pwede siyang sabay. Pero kung nagmamadali ka, pwede mo. Oo, pwede namang sabay. Talo-talo na yan. Ay, importante lang mag-isa mo ng maayos. Kasi yung pagluluto, parang sa dulo depende kung paano yung palit mo eh. Kung gaano ka mag-alat, di ba? Kasi kahit gaano kaganda yung luto mo, kung matabang, wala din. Or sobrang alat, mahirap din. So, may mga taong gifted ng ganun ha. May mga, Panlasa. oo, panlasa. Ito si Ryan, sure yan. May mga ibang pagkakataong sumasablay. Pero most of the time, mas okay yung ano nito, dila nito Sablay sa... kapag minsan first time mo palang gagawin. kasi parang tatansyahin mo pa. Yan, naglagay na tayo ng paminta. At yung asin. Ayun, yung nasa mangkok na maliit. Lagyan natin ng salt. Okay. So, ang ginawa po natin dito sa Bicol Express natin, ginawa natin mas maliliit yung cut ng pork Para mabilis. para mas at saka mas madali siyang maluto. So, normally naman kasi pag Bicol Express talaga medyo maliliit yung cut eh. Ayan, para sa mga viewers natin. Yan, ganun lang siya kaliliit. Close up. Yan, hindi naman tayo nagsaslice ng chunk na chunk talaga. Ay, pero ang ganda na niya, oh. Tsaka may amoy na. Mabango. Super cute. Ayun. Inday! Kailangan natin ng pork cubes. Sige, tawagin na lang natin. Para matakpan Ihuli na lang natin sila. Tsaka Ihuli. isang basahan kasi medyo mainit pag Okay. So, i-cover muna natin. Cover na lang muna. Okay, so tawagin ko lang si Inday saglit. Or tawagin mo na lang muna. Kailangan natin ng pork cubes at saka yung pot holder. Ayan, so guys, ito, tinakpan na natin para mas lalong mag-simmer at maghalo yung mga ingredients na nilagay natin. Kaya naman, sa mga viewers po natin dyan, ayan guys, thank you so much sa ilang mga nanonood. I saw couple of views coming from you. Pero yung unang episode natin, shinare lang natin sa ating YouTube channel. So, ito, try natin na i-share sa aking Facebook page din. Okay? Ayan. So, kasi kanina guys, habang hinihintay natin si Ryan para manghingi doon sa mga kasambahay namin nung mga kailangan dito na kulang. So, dagdag na tip lang natin sa mga viewers natin na sa ngayon, mas marami na kasing Filipino would prefer to become a freelancer rather than an employee. Okay? And ang payo ko lang guys is that kung gusto nyo po talaga na maging freelancer kayo, meaning wala kayong boss, okay, at meron kayong valid visa for freelancer. Okay? Kailangan may valid visa kayo for freelancer. Right? So, again, ang sabi ko nga, ang tip ko is make sure na talagang ready ka na talaga to do freelance. Meaning, meron ka bang skills or experience na magagamit mo na alam mo makakakuha ka ng client, di ba? Kikita ka, masusustain mo yung, tawag nito, yung expenses mo, rather than yung bigla ka na nag-freelance, wala ka naman palang kayang i-offer. So, better, mag-ano ka na lang muna, maging employee ka muna, then maging expert ka sa isang skills na meron ka, and then you go freelance. So, bubuksan natin. So, ay lalagay na agad yung ano, pampalasa. Yun. Bango. Iba talaga pag kumpleto yung Ricardo, yung mabango siya. Dapat yung kanin i-ready na. Isasayang na ata. Okay, very good. Yan. Okay, so kung ano pa? Lagay na natin yung bagoong. Bagoong na agad?
para maluto yung bago. Yung Sige. Okay. So ito habang nagtutuloy ka sa pagluluto, naglalagay na tayo ng bagoong. Ito yung tanong, Ryan, no? Para naman sa'yo, let's say, since ito yung first time na mag-abroad ka, ano yung so far yung experience mo? Happy ka ba na nag-abroad ka? Or mas mahirap ang buhay sa abroad kaysa sa Pilipinas? Actually, hindi naman ganun kahirap kasi lalo na yung pagpunta ko dito, yung mga, alam mo yan, yun sa Pilipinas, yung, Hindi ba konti yun? Parang kailangan natin dagdagan pa. Kasi lalagyan pa natin ng... Ayun yung kutsara. Kasi lalagyan pa natin siya ng sitaw. Ay, bango! Grabe! konti lang kailangan kasi magiging para na siyang binago. Sobrang alat. Oo. Iba ang binagoongan sa Bicol Express. Ang bango, oh. Okay, sige, tuloy. So, yun nga, yung pagiging OFW sa panahon ngayon. Of course, siyempre, dito sa UAE, ibang-iba talaga yung weather dito. Sobrang init. Nung pagpunta na namin dito, alam mo yung feeling na parang may, Kasi July yun, di ba? oo, parang may mainit na blower na nasa mukha mo. Sa Abu Dhabi tayo Oo, bumaba. sa Abu Dhabi kami bumaba noon. And then, nung mga unang buwan at taon, medyo nagagamay ko naman na yung buhay dito sa abroad. And of course, yung mga minsan may mga kagustuhan ka sa Pilipinas or may mga bagay ka na gusto na sa Pilipinas kasi kailangan mo pang parang pagpatrabuhan ng 1 taon, 2 taon bago mo makuha. Dito kasi sa abroad, parang 1 buwan, 2 buwan, makukuha mo na siya agad. Oo. Like yung katulad ng ng mga iPhone. Oo. Ang bilis. Dito Nagulat mabilis, nga ako no? dito, ang bilis ng dito. Saka kahit kapatid mo, di ba, si Ren, parang hindi naman sumubrang tagal, may brand new iPhone din siya. Di siguro ako personally, since mas matagal ako dito kay Ryan, pagdating kasi sa racket or sideline, mas marami kasi dito. Yes. Oo, maraming opportunity Lalo dito. na pag ang sakit. Social Freelancer media. ka, Mm-mm. tsaka nasa marketing or digital marketing side ka. Medyo malaki ang pera kapag ka sobrang sipag mo talaga. Mm-mm. So kailangan magaling ka lang talaga. Yes, of Oo, course. magaling ka masipag ka din Kasi maghanap ng minsan may kliyente. ibang tao kasi na sabi magaling pero hindi naman. Okay, next. Sitaw na ba? O takpan pa? Hindi na siya tatakpan. Lagyan na natin yung sili. Sili, okay. Para maluto talaga yung sili. Okay. So halo? Yung sili natin parang Baguio beef. So kasi, speaking of sideline, sa Pilipinas kasi nagstay nga ako doon ng a year. Tapos alam mo, tatry ako na makahanap ng mga pang sideline lang para may alam mo yung may bayarin kang something na kailangan mong habulin. Parang ang hirap kumuha ng sideline or siguro lang wala akong proper connection kaya ako siguro nasabi na ganun. Kaya hindi ko sinasabi yun para sa lahat yun ay based on my personal experience lang. Parang ang hirap niyang humanap ng racket doon. Kasi hindi ko alam. Based on my personal experience. Dito Pero kasi sa Dubai, ang mga kabayan kasi ang ginagawa naman abroad ng kabayan. Gumagawa sila ng GC, mga raketero. dito, sali ka lang sa mga GC-GC. Oo. Yan. At saka based sa experience ko kasi, ang transition ko from regular employee, tapos nag-freelance ako ng maraming taon, bago ako nag-business. Kaya parang doon ko na-realize na mas malaki yung pera sa freelancing than a regular employee. Ayun. Pero syempre, case-to-case basis po, yun hindi siya guaranteed na kapag nag-freelance ka din, malaki din yung kikitain mo compare sa salary mo. So siguro importante doon, kaya nga yung payo ko kanina, i-prepare mo yung sarili mo, i-prepare mo yung skills, mag-create ka muna ng contacts. Di ba? Importante yun bago ka mag-freelance. Kasi bago ako nag-freelance na simula, sinigurado ko na meron akong at least 2-3 sure na client na long term. Okay. Kasi syempre pag freelance, di ba, hindi siya forever. Yes. O maaaring magustuhan ka nila ngayon, pero next month hindi ka nila gusto, goodbye na. O, paano kung wala kang client? Paano na ipambayad mo sa bahay? Pero nakakatuwa lang din, singit ko lang, yung mga ginagawa ng mga kabayan natin dito sa UAE, kapag ka may silang in-demand na jobs, pinag-aaralan nila or mag-enroll sila doon sa mga training institute para Skilled sila. magkaroon sila ng Knowledge. or experience din. Ubusin mo na lang yan. Kunti lang yan. Example, grabe. kung hindi Ang ka bango na. naman talaga, hindi mo feel yung pagbe-baking, pwede ka naman lumipat sa ibang
field like ma-discover mo na magaling ka pala sa videography, Oo. photography, i-push mo na yon. Di, mas gusto ko yung ganong strategy. Kunyari, bagong salta kayo sa UAE, tapos syempre, ang unang gagawin mo ay mag-apply ng trabaho. Kung nakahanap pa ng work, good for you. Pero yung mga medyo parang wala pa rin ako nakukuhang work, wala pa rin nag-hire sa akin. Kung may extra budget ka lang naman, better mag-aral ka talaga sa mga learning institutes. Yeah. Kasi minsan kapag nag-apply ka na mayroon kang certificate from that field, let's say, 'di ba, culinary arts o di kaya bartending, pwede ka mag-aral. Tapos pag nag-apply ka na mayroon kang ganong certificate na yun yung tinatawag nila, for example, KHDA, somehow meron kang plus points sa mga employer or sa mga HR. Ilagay na po natin yung sitaw. Then pag tinakban natin, konti lang, ilagay na rin natin yung gata. Tapos yun na yun. Para Okay. Pero haluin natin siya. Oo. Alam mo, parang konti to. Parang kulang to sa ating para ani. kukulangin yung ulam. Hindi, okay lang rin. Bango. Iyon. So, ayan guys. Ayan, konting-konti na lang maluluto na ang ating Bicol Express. So, ang sitaw kasi medyo saglit lang naman siya maluto. Actually, pwede na nga natin pagsabayin yung gata at yung sitaw. Para sabay na sila. Okay, sige. And kaya sa lahat ng mga viewers natin, lalo na yung nandito sa United Arab Emirates, ano po ha, good luck sa lahat ng mga nag-job hunters dyan. Ayan, tandaan nyo guys na, tawag nito, ikaw dapat maghanap nung kung saan yung may mga hiring, okay? Hindi yung maghintay ka lang. So, matagal ko nang pinapayo, kunyari if you're planning to apply as a waiter, pumunta ka sa mga restaurants, pumunta ka sa mall, di ba? Maghanap ka doon ng Filipino staff. Tanungin mo direkta kung may hiring ba kayo. Tsaka hindi uso sa abroad yung hiya-hiya. Kasi hindi ka mabubuhay talaga. Oo, kasi mahirap dito na matapos na yung tourist visa mo, wala ka pa ring work, uuwi ka talaga. Kasi ang hirap ng overstay. Correct. Mahirap po, and marami tayong mga kababayan na nakaka-experience na ganyan na overstay. Ang hirap. Parang ang sikip ng mundo mo at hindi ka makalabas ng bahay. Totoo. And, tsaka yung pamilya mo umaasa baka hindi sa'yo ka rin dahil alam makalabas nilang na. nag-abroad ka, di ba? So maghihintay na sila kahit hindi pa nila alam na wala ka pang work. Umaasa na sila after 30 Yes, days. so paano kapag kayo pinang-abroad mo, inutang mo pa sa Pinas? Oo. Yun na yun, may naghihintay ng singilan, may naghihintay pa na pamilya mong umaasa ng padala mo. So siguro sa case na yan, you have to be very honest with your family talaga. Kasi mahirap yung, alam mo yun, yung hindi nang maganda yung sitwasyon nangyayari sa abroad, tapos kailangan mo pa mag-lie sa family mo. So mas okay yung alam nila yung totoo, para at least hindi sila, alam mo yun, hindi sila masyadong pabigat sa situation mo na, teka lang, hindi pa ako nakakapagsimula. Parang give me time. Yon. O, kunti na lang. So yun, konti na lang. Hintayin na lang po natin maluto yung gata or pwede na rin natin lagyan ng patis Okay. para matikman na rin natin siya. Kung okay, Okay, na ba sige. yung lasa. Oh. So, ganun lang kabilis maluto yung gata na yon. Hindi siya hinahalo-halo lagi. Sarap niya, oh. Bango. Kailangan palutuin talaga yung Actually, konting patis na lang ilalagay natin. Mm. Okay na yan. Yung isang gulay na, isang dish kasi na lalo na pag may nakahalong gulay, at kapag walang patis, alam ko agad, ako, iba yung lasa niya, kaya lalo na sa ating mga Pilipino, iba talaga yung yung effect nung naa-add sa panlasa ng isang pagkain kapag merong patis. So tayo lang yata yung may ganyan eh. Pero hindi ko lang alam kung gumagamit na ng ganyan yung mga ibang lahi. Sarap na siya. I think more paminta. Parang mas gusto ko na, ay maanghang siya. Sarap. Actually, ang totoo talagang Bicol Express. Walang paminta? Parang 3 times ang anghang niya. Dapat mas maanghang. Mas talaga. maanghang para kaysa dito. Kasi hindi ka taga Bicol kung hindi ka kumakain ng maanghang. Ayan, sa konting-konti na lang maluluto na ito. So yung last na topic na lang natin is, ayan, para sa mga viewers po natin. So, sa'yo naman Ryan, since yun nga, entrepreneur or business owner ka dito sa United Arab Emirates. So, yung last question natin, bago natin to iahain, kasi I'm sure ready na yung kanin, is, let's say if
okay ba sa'yo yung idea na parang, dahil ikaw yung nauna sa abroad, dapat mas okay na pinapasunod mo na yung mga kapatid mo, mga pinsan, mga kaibigan, ganyan. Ano yung take mo sa ganong usapin? I think mas maganda siya. Para dumating yung panahon na pag nandito kumpleto na sila, wala nang umaasa sa'yo na nasa Pilipinas. Yung kumbaga, tumatayo na sila sarili na ng paa, magkakasama man kayo dito. At least alam na nila at nararanasan na nila kung ano talaga ang buhay abroad. Hindi, tsaka di ba parang may ganong formula kapag meron ng isa sa pamilya nyo nag-abroad, parang later on, sunod-sunod, nandun na kayo sa abroad lahat. Tsaka syempre parang yung mga kapatid mo, let's say, pag ikaw yung nauna, yung ilang mga kapatid mo na susunod, mas malakas yung loob nila na pumunta sa abroad kasi alam nilang may kapatid sila doon. Yes. Kasi rather than yung, like ikaw, di ba? Ano yung experience mo nung first time mo pumunta sa Dubai, wala kang kamag-anak dito and all? Siyempre malungkot and Tsaka may worry ka, di ba? Worry, Nandun, oo. oo. So, yun yung reason, I think. Pero sa akin naman, well, definitely, kung may chance talaga na mapasunod mo yung kapatid mo, mas maganda. Lalo na kung alam mong may opportunity na naghihintay sa kanila dito. Pero yung point ko lang, kapag yung mga kamag-anak, okay, kailangan malinaw yung agreement nyo. Kasi minsan dyan nagkakaproblema yung iba eh. yung Parang, di porket ka mag-anak, naka-dependent na oo, sila. yung kunyari parang gusto mo nang tumulong, di ba? May pinapunta kang mga pinsan. Pagdating dito, tamad naman mag-apply. Patakin mo, ilang tao yung pakakainin mo at Tsaka babayaran dito mo sa ng bahay. abroad, halos lahat talaga binabayaran. So dapat malinaw yun na, pinsan ha, tutulungan kitang pumunta Yes. dito, pero kailangan, kausapin mo yung parents mo na worst scenario, mayroon kang expenses dito. Mas maganda na yung malinaw po kaysa yung tulong tayo ng tulong. Tsaka hindi siya katulad ng Pilipinas. Dito kasi may pinag-uusapan ng visa. Ang mahal ng visa po dito kung alam niyo lang po. Kung tourist visa nga lang, lumalagpas na ng 10 to 15,000 sa isang buwan lang Oo, yan. sarap na siya. So yun, luto na po ang ating Bicol Express. Grabe ang bango ng gata. Sobrang sarap nung Coco Mama na fresh gata na ginagamit Yes. dito. So we recommend to use Coco Okay guys Mama. kasi lagi yan, lahat ng namin, ng ginataan na ulam, ito yung ginagamit Coco na Mama. namin lately. Okay? Okay? So yun lang guys, maraming salamat sa mga viewers natin. Kakain na Kain tayo. tayo. Bye! Kasi Yeah! Kain na! O, dito na kayo. Asan na si Kasama yan. Kumuha po si medyo ng tubig. Tubig. Oo, tubig. Tubig tayo, tubig. Tubig.